agad dun yun ah. Oh, ayos ah. Kasi ano tawag dito, parang aalis na yata yung train siya. Teka, malambot shock natin. Dalawa tayo eh. Tigasan mo? Oo. Na-adjust? Oo. Tara. Ilang kilo ba bebe mo? 60 yata. Ha? 60 yata. Oo, eh mas mas mabigat ka. Ayun, okay na. Lagi mas mabigat yung jowa ako. Oh. Hindi yun. Di naman. Matawa boss. Sakto lang. Naka-maskara. Ito na pala. 250cc. Secret. Tangina secret. Diyan ka yan boss. Yan. Dito. Wow. Sa baba lang. Bagal lang. Tumatawid ka ko ah. Sabi sa'yo, mabagal na tayo eh. Nakasap dito ngayon na. Ayok. Oo. Di ba yung sunod eh? Bumbu eh. Grabe, ang lakas gago. Hindi tayo masyado tumatalbog. Ako tumatawid ka ko. Masasanay ka din. Oh gago. Nagugulat ako mo tayo mo. Gago, grabe yung matak. Narinig ko na yan eh. Ayaw ako mamatay. Ay, sarado. Ba't kaya sarado yan? Ang lakas din ng brake mo, ano? Sinabay mo, ano? Oo. Kahit isa lang. Ang ilang click to. Tangan na ba ang erap 400 Hindi naman. Tangan na parang alipipad na. Puta ko na. Bago sa akin to, puta ina. Nalulula ako. Hindi yan. Masasanay ka din. Bigla. Grabe, lakas tong ano. Nakasakay naman yung unit dito. Hindi. Ina. Naluwa ako ah. Nakita niyo na ba to? Oo, no, nakaraan. Ayun nakaraan. Oo. Gago boss, naluwa ako. Okay ka lang. Alaga, pati loob ah. Sakto lang, boss. Di ba hindi tayo masyadong gumaganon? Oo, hindi nga. Na-adjust ko. Kahit yung pay back. Oo. Ano po? 150.97. Oo. Kung fix pa natin yun ah. 11. Di, wala namang ano, traffic eh. Traffic mo boss dun sa ano. Sa bayan. Ng Maria. Oo. May uso. Oo. Para hindi na ako magaganon. Nakalabas na lang siya. Nakalabas na. Oo. Pag sa likod. Oo, likod din. Pare siya pag bumili ka. Ito ba yung standard? Oo, standard. Sa harap. Pati sa likod, standard lang din. MTRT. Oo. Thank you po. Hindi, yan pa rin yun. Tara. Grabe yung ano. Nakita ko yung ano mo, yung panel mo. Nasa 50, bigla nagiging 70. May breakage lang, tangina. Gago. Hindi, masasanay ka din. Gago, maangat ako boss. Malambot yung brake. Ha? Malambot. Oo, malambot. Ayun. Ang lambot na. Ano? Smooth lang. Grabe. Baka nagpapagawa pala boss. Ha? Baka nagpapagawa. Ako minsan. Ako lang minsan. Ikaw? Oo. Grabe, wala yan. Saan tayo? Dito? Tingnan natin. Si Supot? Si Susumen? Oo. Nagpas lang ng konti. Kaya mo kayo dyan yung motor. Pag wala. Wala gago. Ay, ayun. Ayun, ayun. Sa'yo mo yung pino yung video at lutong-tong yung net. Ano ba sila? Ginagawa mo, be. Ginagawa mo, be. Natry yung diri
Hindi pa. Di pa yung solo niya? Hindi. Ah, di pa? Sarado kasi dito eh. Sarado dun. Kaya diyan ka ba nagpapagal? Ha? Diyan ka nagpapagal? Oo, minsan. Grabe! Grabe mo tayo! Lilipad ka eh! Pagka mga libreng daan lang. Grabe yung ano. Lord, Oo. narinig ka ano? Oo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Oo. Diba? Pa-aware rin na sa paligid ko eh. Oo. Kaya katulad niyan, aso. Matigas ba? Hindi naman, sakto lang. So, ibig sabihin, sakto lang yung adjust ko. Oo, sakto lang yung mo. Kasi pag matigas, pag ganun lagi, pag masakit sa balakang. Masakit ba? Hindi naman. Pero baka matigas lang ang balakang ko. Ayun o, pag nalulubak tayo, di ba? Ayun o. Oo nga. Ah. Uy, tunog eh, no? May narinig kasi ako pinhan, hindi mo tunog. Ay, hindi. Tunog kata. Aray ko. Tunog ka. Ayan, medyo na-enjoy ko na yung bilis, kagit. Kasi natakot pa ako eh. Alam na. Gago, yun. Ang bilis kasi nag-torque, ang bilis ng pagtaas ng ano. Sasanayin kita. Meanwhile, So, nandito tayo ngayon sa Malabon at nag-pick up tayo ng i-deliver bukas sa Malolos. Ngayon ko na pinick up para bukas deliver na lang ako. Ang gagawin ko na lang na vlog is Monday to Friday, depende sa araw na yun, basta 5 days. Tapos tuwing Sabado ko i-upload. So, mayroon Friday, edit ko na. Tapos Sabado i-upload ko. Ganun lang gagawin ko. Frozen, tapos i-deliver ko bukas sa Malolos. So, ganun gagawin ko. Nandito na nga pala tayo sa may Kawayan, no, Aliw Complex. At tinanggal nila yung crossing dito. the next day. So, good morning. It's another day. Dala na natin yung mga pinamili natin kahapon. Di-deliver natin to sa Malolos ngayon. So, nandito na tayo sa Malolos at magwi-withdraw lang ako dito sa video. Saan yun? Later. So, nandito na tayo. Ibababa na lang natin to. Tapos, mamalengke pa ako. So, dito yung tindahan namin sa may tapat ng Bulacan Gymnasium. Tapos, ito yung kantin. Nandiyan na si ata? Wala pa yata. Ay, lista mo to. Nag-chat ba si ate sa kumintaw? Later. So, kakatapos lang natin mamalengke at ito na yung mga nabili ko. Bibili na lang ako ng panggisa kasi yun na lang yung kulang ko. Andito nga pala tayo sa bayan ng Malolos. It's a happy Monday. Dito tayo bumibili palagi ng panggisa eh. Ayun o, medyo marami silang tao ngayon. Dito na lang kaya ako para hindi na ako sumingit sa kabila. May puting sibuyas ba siya? Iyon, sili 36 lahat. Ano pa ba? Wala na ba akong kulang? Bell pepper na lang, bibili ako bell pepper. Tapos dito no, parang drive-thru. Drive-thru palengke. Kaya masarap mamalengke dito eh. Thank you po. Ayun, bell pepper. Ito rin bell pepper oh. Dito na lang tayo bumili para magkaroon naman ng kulay. Kano kaya to? Tapos tanaw mo pa yung motor mo, diba? Dito na lang po. Thank you po. Okay, balik na tayong tindahan. Tapos na tayong mamalengke. Syempre dahil nasa looban tayo, ikinabit ko yung silencer ko para sure. Di kasi natin alam kung may checkpoint dito sa loob pero may nanguhuli. Syempre susunod tayo sa batas. Ay nako, so andito na ulit tayo sa may tindahan. At idadrop lang natin to. Ito na, pabili ulit ako mantika, tokwa, panggisa, rice bowl syempre. Kailangan mag-stock. Tapos na pala yung event dito. Nililigpit na nila. Di pa nga pala ako kumakain. So kung gusto nyo bumili, may mga budget meal kami dito na rice bowl. Punta lang kayo sa Kairos. Yun o, dito yun. So dito yung Kairos. Madali lang tandaan. May mga puno dito. Tapos dito mismo yung tindahan namin. Ayun o, Kairos Food House. So bibili pala tayong tube ice. Nakalimutan ko kanina. Ito na ang bilihan ng tube ice. Dito tayo bibili. Tube ice sir.
20 po. Ayun oh, dami nilang chubais. Thank you sir. Nakabili na tayo chubais. Ngayon, babalik ulit tayo sa tindahan para dalhin to. Ito na yung chubais, dadalhin na natin doon sa tindahan. Itong chubais para to sa juice. Hindi ko alam kung aabot to bukas. Yun, mga tao na. Kailan mo madadala yung ano rito? Alin? Freezer. Later. So tapos na yung agenda natin doon sa tindahan. At sa bahay naman, syempre magliligpit, magluluto at kung ano pa ang pwedeng gawin. So magpapagas muna tayo dito sa Caltex para dire-diretso na yung biyahe natin. Pagas natin 130 pesos. So pag nagpapagas ako sa Caltex, may Caltex rewards ako. Sayang kasi yung points. Thank you po. Grabe yung traffic dito. Ginagawa kasi yung kalsada eh. Puro truck pa. So ang gagawin natin, maghugas muna tayo ngayon. So ang gagawin naman natin ngayon is magba-vacuum tayo. So tapos na tayo mag-vacuum, check naman natin yung sinaing ngayon. Yun, malapit na maluto. Akala ko talaga dati mahirap mag-vlog, pero nung inunti-unti ko, parang nasasanay na ako. Ewan ko sa iba. Pero ngayon parang alam ko na yung dapat gagawin eh. Sa mga nag-i-start pa lang mag-vlog, try nyo na. Mas mag-e-enjoy kayo pagdating sa editing. Hindi ko alam, baka magdagdag pa ako ng ulam kasi parang kulang sa akin yung sinigang eh. Bibili na lang ako dun sa labas. So initin lang natin yung pork steak na nabili natin. So Outdoor Boys nga pa yung pinapanood natin sa YouTube. Mahilig nga pala ako sa mga camping videos, kaya yun yung mga pinapanood ko. Yung Outdoor Boys tsaka Reed Motovlog, mga favorite ko panoorin pagka gusto kong magpahinga. Wala, nakaka-relax kasi yung mga videos nila. Tapos nag-e-explore sila, nag-e-adventure. So tara, kakain na tayo. Kanin, tsaka pork steak. Ayan. Hindi ko na kakainin yung sinigang kasi parang hindi na siya pwede. Unang subo. Medyo maalat-alat siya. Masarap. Lasang-lasa yung pagka-pork steak niya. Sa sobrang sarap ng ulam na nabili ko, nagdagdag pa akong kanin. Tapos yung ulam, ayan pa lang yung nababawas. Medyo mainit pa yung kanin. Boss. Ulam. Wala na. Pag tapos talaga kumain, no, ang sarap matulog kasi busog ka na. Tubig muna tayo. Ang daming bubuyog oh. Tignan nyo. Kukunin nila yung honey. Delikado yun, no? Maraming bubuyog. Tapos makakagat ka, matutusok ka pa. Sakit yan. Ayun na, nilalagyan na nila ng usok. Ang tapang nila, no? Wala silang yung suit, yung parang astronaut. So, ito na yung nabili natin. Bumili tayong Martis. Tapos, ube, favorite. Mura lang to. Tapos, syempre, isang Yakult. Dahil naumay tayo dun sa kinain natin. Para sa akin, mas nasasarapan ako sa Martis compared dun sa Mangwan. Yung sa Mangwan kasi parang lasa siyang dahon. May pagkadahon yung lasa niya. Para sa akin ewan ko sa iba. Kaya Martis yung binibili ko. Sabi nung ilang followers natin dun sa TikTok, kahawig ko daw si Boss Reed. Kaya tignan natin. Hindi ko alam sa inyo. Kayo, patingin nyo, comment nyo nga sa baba. Nanood tayo camping. So tapos na ako magtanggal ng umay at magliligpit na ako pagtapos. So dahil magagabi na, magsasalang na ako ng sinaing ulit. Tignan nyo guys, yung dating 6 pieces, naging 4 pieces na lang siya.
Lagi ko bumibili nito, favorite ko to eh. So nanonood tayo. Outdoor Boys, syempre. The next day. So ang agenda natin today is mamimili tayo sa Santa Maria, tapos dadalhin natin sa Malolos. Magche-check tayo ng stock sa Malolos. So konti na lang yung dadalhin natin doon. Dito na nga pala tayo dadaan sa may mahabang parang, kasi may daan naman dito papuntang Santa Maria. At gasolina natin 4 bar pa naman. Ang araw nga pala ngayon is Tuesday. At alam ko pangatlong araw ko na to na pagbablog eh. Kasi ang tinatarget ko ngayon is every 4 days yung binablog ko, para naman medyo mahaba-haba yung video pagka nanood kayo. Nag-iisip ako ng maiko-content. Eh pwede naman pala yung every 4 days ka mag-upload or 5 days, depende. Tapos nun mabilis mapulo yung memory card ng GoPro ko. Pero ngayon nagkaroon ako na sistema. May tinatarget akong date pag-shoot, pag-edit. Ayan, may mga kanya-kanya na silang date para chill lang, no? Tapos nakagawa pa ako ng content sa TikTok. Ayan, yung mga solid followers natin sa TikTok. Yung mga solid followers natin sa TikTok, di man ganun kadami pero mga solid naman sila. Ayan. Tapos nag-share din ako ng idea tungkol sa motor ko. Nagbabawas sila ng sanga ng puno. So parang fiesta yata dito sa Santa Maria. Ayun o, maraming banderitas. Pero hindi na tayo dediretso dyan kasi dito tayo sa baba dadaan. Malapit lang naman yung bilihan dito. Laki ng lubak. Ayan, babalan tayo dito. Tapos dito yung terminal nila. Ayan, pagpapunta kayong Maynila, Malolos, Monumento. Tapos nung bumagyo daw dito, umabot daw hanggang dito yung tubig. Kumbaga nalubog daw tong kalsada na to kasi umapaw daw yung ilog. Isipin mo yun, malalim na yung ilog tapos umabot pa hanggang kalsada. So ito na yung bilihan ng embutido. Along the road lang din siya. 100 pesos. So 103. Embutido lang tapos pupunta tayo Malolos. Marami na nga rin pala na bago dito sa bypass. Mas dumami yung kainan, mga fast food, tapos may pagawaan na rin na sasakyan. Tapos may mga cafe na rin, may ATM. Ayan, hindi malabo magkaroon ng SM dito. Uy, nalaglag yung isang embutido. Buti nakita ko. Ayun o. Teka nga, ilalagay ko muna siya dito. Andito tayo ngayon sa may Bukawi at sobrang lala ng traffic dito. Hindi ko alam kung bakit. Kasi no, shampoo, panis. So nandito na tayo sa Cruz, pababa ng tulay, Pamalolos. Ayun, Santa Cruz pala. Nawala na yung S. Okay, papasok na tayo ng arko ng Malolos, Bulacan. So nandito na tayo sa Robinson, Malolos. Malapit na tayo sa Kairos Food House. So sa mga di nakakalam, may maliit kami na kantin sa Malolos at doon tayo pupunta. Okay, nandito na tayo sa parking. Sana may spot tayo. Ayun, meron. Dito na lang ako. Dito ako madalas nagpa-park para may bantay. Let's go. Tayo doon. Ito lang dala natin. Pero tingnan natin kung may kulang pa. Malay mo may kulang. At least ready tayo, di ba? So dito ang aming munting tindahan. Ano, kamusta? So nakapag-ayos na tayo dito sa tindahan at yun, wala na masyadong tao ngayon. Matumal. Tapos ngayon, pabalik na ulit tayong Bukawi. Wala, ganun talaga pagka nagtindahan. May araw na matumal, may araw na mabenta. Up and down talaga. So kailangan lang, basta consistent ka lang sa ginagawa mo araw-araw, malaking bagay na yun. Hindi porket matumal itong araw na to tapos sumunod na araw matumal ulit, eh susuko ka na. So kailangan lang tuloy-tuloy. Traffic. So papunta tayo sa school at susundo tayo. Malapit lang naman. 2:00 kasi labasan nun eh. Yung kanal nasa gitna tapos kalsada. Hindi kaya mabilis mabara ng mga lupa-lupa yan. Tapos naiwan yung gitna, puro damo, buhangin. Hindi pa sinemento lahat, no? Tapos ayun, may sinisirang daan doon, no?
Kaya di ba kakasemento lang na to? Sa mga di pala nakakalam, dito ako nag-elementary tsaka LM hanggang high school. Dati dyan yung room namin sa may second floor, Corinthian School. Ano lang to, sa may Lulumboy, kung familiar kayo. Tapos pagka magla-lunch kami, bumibili kami dun sa tindahan. May maliit na tindahan dun eh. Dati, ewan ko lang ngayon kung meron pa. Tapos dito dati, may upuan dyan, tambayan, tinanggal na nila. Tapos itong building na to, ayan, yung nasa harap natin. Ano yan, room dati, room din. Ewan ko lang ngayon, hindi na yata ginawang room, parang ginawang bodega na lang yata yan. Tapos may com shop dati doon na maliit. Pagka maagawian namin, com shop kami dyan. Dami na nagbago dito, Tapos nga pala, lagi nga palang binabaha dito. Like konting ulan lang, hanggang paa na agad yung baha. Kasi yung kanal dito nun, lang, maliit. Tapos lagi pang nababarahan. Pero ngayon, pinayos na nila. Ayan nilagyan na nila ng takip. Ayan dito sa part na to, alam ko kanal yan eh. Dito, may mga palaka dati inuhuli namin. Yung mga butete, tapos may tilapia din na maliliit. Tapos yung puno dito, may punong malaki dito dati, tinanggal na din nila. Ayun second floor din. Malaki yung school na to, Corinthian School. Tapos ito yung pinaka nila, main gate. Yan, malaking gate. Tapos syempre si Kuya Badoy yung guard natin since high school yata. High school, alam ko high school eh. Pag siya yung bantay, di kami nakakalabas eh. Ayun na, naglalabasan na iba. Intrams ba? Ba't na nga sila? Formal. Casual pala. Ganda ng panahon ngayon wala masyadong araw, puro ulap lang. Hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig, sakto lang. Pero sa umaga sobrang lamig talaga eh. Puk, wala na. Wala ba? Papa. Kung magpapagas kami sa Petron at wala na akong gasolina, panis! Yung e-bike nasa gitna. Hey! Dito tayo magpapagas. Kano kaya? 120? 120. Wala akong pariya. Ubus na. Ay hindi, pinapalit ko pala kanina sa tindahan. Kano ba? Kano ba lahat ng pariya ko dito? 140. Sir, 140 po. 95. 140 po. Opo. 20, 30. Sakto lang. Okay sir. Tara. Bili na ba ako langis? Malapit na ako mag-change oil eh. So bibili na rin tayo langis kay Ace Precision. Malapit lang yun dito. Ganon din eh, bibili din ako langis. Eh di bibili na ako. Ayun, sakto, walang tao. Dito tayo kay Ace Precision. Bibili tayo langis. Ito pa ba yung pera ko? Ano yun, may mekaniko na sila? Nung nakaraan kasi wala silang mekaniko eh. Ayan bago. 350 ang langis. Mahal ngayon. S-Oil 7 nga pala yung ginagamit natin na langis. Trusted na kasi, tapos maganda yung quality. At wala akong nagiging problema. Yung S-Oil 7 na gamit ko, hindi siya maingay sa makina at hindi rin ganun sobrang init. All good siya sa long ride. The next day. Hapon na kasi kagabi tsaka kanina umaga di na ako masyado nag-vlog. Ang sakit ng ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. So ngayong hapon ang agenda natin, susunduin natin si Abin, tapos magbabayad tayo sa Meralco. So nandito na tayo ulit sa school at palabas na yun si Abin. Pagtapos na to magbabayad tayo Meralco. Ano ginawa mo? Practice ko sa Cheer dance? Kailan? Friday po at Tara, magbabayad pa tayo Meralco. So nandito na kami sa Meralco at magbabayad lang ako. Buti konti yung pila ngayon. Doon na lang ako. So okay na, nakabayad na agad, walang pila. Okay na, baka mawala. Ito na yung resibo. Uwi na kami. Uy, ayaw mag-start. Baka mag-change oil na ako mamaya pag uwi. Nakabili naman ako ng langis kahapon eh. So nagta-transfer na ako ng files para yung iba kong i-edit is mabawasan. Magkaroon na din ng space para masimulan na rin. 26 ngayon, yung 24 hanggang 25 i-edit ko na para mabawasan. So today magluluto tayo ng itlog, tapos yun lang. Piprito lang naman to eh. Prito itlog, tapos magtitimpla ng kape.
later. Yung kaibigan natin, may pinadala siyang RAM tapos i-testing ko daw sa PC ko kung gumagana pa. Kasi balak niya ibenta. So yung isang RAM niya is 16GB na HyperX Fury. Iti-testing natin to. Tapos itong dalawang RAM niya is Trident Z G-Skill. Ayan. Feeling ko RGB to kasi may puti siya dito. So ito din. Bali dalawa. 2x8 yata to. So ang gagawin natin, iti-testing natin sa computer natin. Huwag niyo napansinin yung background ko kasi madumi talaga at hindi pa yan napipinturan ng bago. So bala ko pinturahan to ng kulay puti para mas malinis siya tignan. So bali ito yung computer natin. Papalitan lang natin muna ng RAM. Tanggalin lang natin yung nakasalpak dito na RAM. Ito yung pahirapan eh. Kailangan patanggalin yung mga wire. So bali ito na yung PC natin. Tatanggalin lang natin tong RAM ko. Tapos sasalpak muna natin yung dalawang RAM niya. Ang dumi na naman. Hindi pa ako nakakapaglinis ulit. Pag nilinisan ko to, mabilis din dumumi. Medyo pahirapan nga lang magtanggal ng RAM sticks kasi masikip yung pwesto niya. Dahan-dahan lang natin. Tanggal na yung isa. So bali ito yung RAM ko, T-Force na 2x8GB. Ito yun, di ba? So isa tanggalin na din natin to. Yun o. Yan. So pag pabalik, pag ganyan yung lagay niya. Dumi na o. Huwag nyo na pansinin at medyo madumi pa ngayon. Tapos ito yung sasalpak natin pag ganyan yung salpak niya. Ay teka. So bago ko isalpak, lilinisan ko muna. Ang dumi. So tuturuan ko kayo kung paano maglinis ng RAM. So kailangan nyo lang una pambura. Tapos i-erase nyo lang yung mga yung mga gold na yan. So dito tayo maglinis. Isin muna natin. Balikan yun lang. Hindi ko alam yung iba ba't di natatanggal eh. Sobrang kapit na yata ng dumi. Pero malilinisan naman yan. So yan, nalinisan na natin to. Tapos yung isa naman. Tapos linisan na rin natin itong HyperX na 16GB. Ayan. So ganun lang ang procedure natin. Pero feeling ko gagana naman to, working naman. Pag nag-boot at walang problema, testing na agad natin yung isa. Balik kakabit na natin yung una. Ito yung una. Dalinis na natin to. So, dapat pag magkakabit kayo, dapat pantay sila. So, nakabit na natin yung isa. So, yan, nag-lock na sila parehas. All goods na. So, babalik na natin doon. Tingnan natin siya kung gagana o hindi. Nakakabit na yung monitor, tsaka yung Ba't di umilaw yung isa? Hindi umilaw yung isa. So, sira yung isa. Hindi umilaw. Hindi magbuboot to. Blame. So, yung isa hindi umilaw. Hindi magbubukas yung monitor pag ganyan. Ayun o. So, sa sira. Tanggalin ko yung di umilaw tapos titignan natin kung magbo-boot. Ang problema, gumagana siya pero hindi na siya nagbo-boot. Ibig sabihin, defective na tong RAM. Defective na yung RAM na to. Gumagana siya pero hindi nagbo-boot. Ayun, walang display. So, ito naman susubukan natin, 16GB HyperX Fury. Kabit natin. So, nakabit na natin yung HyperX Fury na 16GB. Tapos, testing natin. So, ayan, wala pa ring display. Hindi ko alam kung bakit. Wala eh. Hindi na yata gumagana. So, ayan, hindi na gumagana to para hindi na siya nagbo-boot. So, ibig sabihin, defective na. Babalik na natin yung T-Force natin. Ito. So, nabalik na natin yung RAM natin. Tapos, titesting natin to. Yun. Nagbo-boot na yan. Yung screen ko nga pala, sira na. So, negative na tong tatlo na to. Ibig sabihin, defective na. So, chat ko lang. Later. Isasama ko na to sa vlog kasi kakabit ko rin naman to ngayon eh. So, ito yung bagong gripo na in-order ko. Mas matibay na to compared dun sa nabili ko na mumurahin lang. Ang problema, tumatagas yung inabili ko nun. So, ito magandang klase na yung binili ko. So, bali ganyan yung itsura niya. Lalagay ko na lang yung link sa video kung gusto nyo rin ng ganito. Mas magandang klase na yung binili ko. Kasi yung nabili ko dati, may inang klase. Kahit patay yung gripo dito, tumutulo siya. Papakita ko sa inyo. Ayan, tumutulo. Mukhang malakas sa tubig yung ganyan. Kahit nakapatay dito, tumutulo siya dito. Kaya bumili akong bago. So, papalitan ko na to at papatayin ko muna yung main supply ng tubig. Later. So, bali pag nakikabit, ganyan na magiging itsura niya. So, ito yung luma, tapos ito yung bago. So, ang layo ng itsura niya. Ayan o. Liligpit na lang ako. Ang dami pang ugasan, ang dami pang liligpitin. So, hanggang dito na lang. The next day. So, ngayon magpapalit na tayo ng langis. Ang gamit nating langis is S-Oil 7 na bili natin kay Ace Precision. Pero kung gusto niyo ng ganito din, maglalagay na lang tayo ng link sa video. Tapos 1 liter nga pala to pero 800 ml lang yung ilalagay natin. Tapos naka-ready na yung mga pagsasalina natin ng lumang langis. Imbudo, pambukas, pamihit. Ito yung pamihit natin. So 12 mm nga pala yung gagamitin natin. So papainitin ko lang ng konti tapos de-drain na natin. So, bali na painit na natin, tapos i-drain na natin. Konting init lang para umikot yung langis. Ang nagustuhan ko sa S-Oil 7 is ang ganda ng quality ng oil niya. Ayun o, linis pa rin. Tuwing 800 odo nga pala ako nagpapalit. Maximum na yung 1,000. So, habang dinidrain natin yung langis, babawasan ko na to ng 200 ml. Ilalagay ko dito para makabuo ulit ako ng 800 ml. So, yan. 10W50 rin to. Tsaka may 200 ml ako na tira.
Saktong 800 ml na. Ito 400 ml na. Lapit na ulit tayo makaipon pang change oil. So, okay na, na-drain ko na yung mga langis. Sasarado ko na lang tapos isasalin ko na to. So, ang next step naman natin is i-reset na natin yung oil change. So, madali lang naman yun. Papakita ko sa inyo. So, ang gagawin ko dito, sa akin, ibabalik ko lang siya sa 0 to 1,000 odo para lumabas yung change oil. Yung iba kasi, nakalabas na yung oil change dito kasi na-reach na nila yung 1,000 or 500. Pero sa akin, gagawin ko, babalik ko lang sa dati para lumabas siya. Gagawin nyo, hold nyo parehas, click nyo yung select, tapos set, tapos select. Hanapin ko dito yung 500 para lumabas yung oil change sa akin. Ayan, tapos i-set ko siya. Lalabas na yung oil change. Tapos papatayin ko yung motor. I-press ko na to yung naka-hold. Tapos sususian ko. Buksan ko yung susi niya. So mawawala yung oil change. So ang gagawin ko ulit, i-hold ko to parehas. Click ko yung select, punta set, tapos gagawin kong 1,000. Ayan. So 1,000 na ulit siya, tapos i-set ko na. So ganun lang kadali. Baka nagtataka yung iba sa inyo, hindi ko binuksan to kasi confident naman ako na laging malinis yung langis ko. So yun lang, sana nakatulong. Ride safe. Ito na yung last part ng vlog. Ayun, maraming salamat sa panonood. Ayan, isisingit ko na lang tong clip na to. Gusto kayo gawa natin ng content, i-comment nyo lang dyan sa baba at gagawa natin ng content. Tapos kung may mga suggestion kayo regarding sa vlog natin, ayun, feel free to comment. Tapos huwag nyo na din kalimutan, i-like yung video at i-subscribe kayo. Yun, maraming salamat mga boss. Ride safe palagi.